Tayo pong lahat ay tumayo. Para po sa ating tawag sa pagsamba. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayon ay pakinggan mo, sa akin ay mahabag. Hanggang kailan ka kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halagat pagsisinungaling? Dapat makapagkuro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa panawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog kay Yahweh yaong wastong alay, ang pagtitiwala sa kanya ibigay. Ang marami niyan riyan ay yaong nagsasabi, masaganang biyaya ay buhusan kami, at pagkalooban ng habag mo, Yahweh. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa amin, higit na di hamak sa galak na angking nilang may maraming imbak na pagkain at iniingat ang alak na inumin. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa pagkat ikaw, Yahweh, ang nangangalaga. Thank you po. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. So, ang bilis ng panahon. Ayan, kalagitnaan na ng Abril. So, napakainit ng panahon pero andito pa rin tayo na sama-samang nagpupuri sa ating Panginoon. At salamat sa Panginoon sa kalakasan na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Dahil napakainit, no? Pero nandito pa rin tayo para papurihan at itaas ang pangalan ng ating Panginoon. So, batiin natin yung mga kapatid natin sa harap, sa likod. Pwede nating kamayan. Habang inaawit natin yung kaibigan, kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Sa bawat pusong nagpapagal, kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagala at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan,
kaligtasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Amen! Hallelujah! Purihin ng Panginoon at sabay-sabay tayong umawit. Yan, sabayan niyo po ako. At sa umagang ito, ibigay natin yung lakas natin. Yan, lakas natin ay binibigay ng Panginoon sa araw-araw at ito ibalik natin sa pamamagitan ng pagpuri sa Kanya, pagpalakpak, pagsayaw, at pag-awit. Lord, your goodness! I will come to you with an open heart. We bring the sacrifice of praise. I will sing your part in the holy place, and I have been your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Come on, church. I will come to you with an open heart. I bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. And I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. Amen. Yes, Lord, sa umagang ito, Panginoon, nag-uumapaw na kasiyahan ang mapapurihan ka, Panginoon, na sama-sama kami, Panginoon, na umaawit, pumapalakpak, at isinisigaw ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, salamat nga po sa pagmamahal niyo sa amin. Salamat sa kaligtasan na lagi niyong inilalaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, sa umagang ito, ang nais lang namin ay yung maitaas ka, yung sambahin ka, Panginoon. Lord, ang nais namin ay maparangalan ka, Panginoon, sa buhay namin, Lord.
Tunay nga, Panginoon, na kami ay lagi mong nililigtas, Panginoon, sa anumang pagsubok ng buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin namin na lagi kang nandyan, na lagi mong sinasagot, Panginoon, na nagpapatunay na ang Diyos namin na sinasamba ay buhay. Kaya sa umagang ito, hayaan mong, Panginoon, na awitan ka namin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower and refuge and strength, and every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. Yes, Lord, all that I am. Yes, Lord, and my comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
Lord, ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat po sa ating praise and worship team. Atin pong awitin ang awit ng pagpupuri. Come, let us tune. Ang Panginoon'y papurihan natin at ipag-awitan, maglingkod na walang humpay, sundin natin may katwaan, malugod natin purihin ang bumubuhay sa atin, Diyos na lubang mabagin, tanging Amang magiliwin. Tayo ang bayang naligtas, nang sa kailan'y tumawag, manatili tayo'y ganap sa mayaman niyang lingap. Ang kordero'y papurihan, tawagan at dalangin. Tayo ay pinakikinggan sa anumang karaingan, at hindi pinapait ang masaganang pag-ibig bawat pananalig. Manatili po tayo sa ating pagkakatayo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, kami ay nagpupuri sa iyo. Kami ay sumasamba upang maitaas ka namin, Panginoon, sa araw na ito ng aming pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa isang linggong dumaan sa buhay namin, na kami, Panginoon, ay nakaranas ng maraming mong pagpapala sa aming buhay. At sa mga sandang ito, Panginoon, narito po kami nagkakatipon, pananambahan upang umawit sa iyo, upang magkaloob sa iyo, upang magkaloob namin ang aming mga sarili at dumalangin ng aming mga hinaing, ang aming mga kahilingan at dalangin ng aming mga kapatiran. Panginoon, samahan mo po kami sa gawain naming ito. Alam namin, Panginoon, sariwa pa sa aming isipan na ikaw ay muling nabuhay at pinagkaloob sa amin ng banal na Espiritu Santo. Lukuban mo kami ngayong oras na ito ng banal na Espiritu Santo upang tunay na madama namin ang iyong kapahayagan sa buhay namin, pagpapala mo sa buhay namin. Dinadalangin din namin ang aming pastor na ngayon ay nasa ibang church. Siya ngayon ay ginagamit doon. Samahan mo po siya at maging pagpapala po, Panginoon, ang service nila sa bawat isa. O Diyos, samahan mo po ang aming tagapanguna. Ikaw ang madinig namin. Samahan mo po siya at ang iyong mga salita ay maging pagpapala po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Na magulang
banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapi, gawin nawa ang iyong kalooban. Pagkaloob mo yun sa amin, pang-araw-araw naming pagkain, kaming may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan, ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Makakaupo po ang lahat. Para po sa ating sagutang pagbasa, matatagpuan sa mga gawa, kabanatang 3, mga talatang 12 hanggang 19. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba niyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Nilulahati ng Diyos ang ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasya na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ng isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito." Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Tayo pong lahat, Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ng inyong mga kasalanan. Tumayo po ang lahat. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos. Tuwaan sa ngalan ni Kristo, tamang sasalay, di lubos niya tayo. Amen. Manatili po tayo sa pagkakatayo para sa unang pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa unang Juan, kabanatang 3, mga talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang nasusulat. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, kayo ay mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo
upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Purihin po ang Panginoon. Pagbasa ng Kanyang salita. Ang ikalawang pagbasa po ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, at kabanatang 24, talatang 36 hanggang 48. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Pagpalain po ang iglesia sa pagkakabasa ng banal na Espiritu. Kasulatan.
Salamat po, choir, sa magandang awit. Good morning po sa inyong lahat. Salamat din po sa praise and worship. At ako po ay nagagalak upang maging bahagi ng pagpapakilala, although kilala na natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito dahil ang ating pastor ay muling gumanap doon po sa New Zion. At patuloy nating ipag-pray na patuloy na magkaroon pa ng mga ibang mga pastor para nang sa ganoon ay patuloy na mapunan yung mga ibang iglesia. Kaya sa umagang ito, salamat din po. Ating pong ihanda ang ating sarili sa mensahe na ating maririnig mula po sa ating kuya. Pareho ko pong kuya yung nasa aking kaliwat kanan. Kaya kagalakan ko po na ako ay kasama nila. Good morning po muli. Si Kuya Jean. Thank you po, Kuya Jonathan. Kumpletan ho ang Tito Vic and Joey. Patay na yun. At least yung Tito Vic and Joey, malapit na. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po natin ang Panginoon at muli tayong magkakasama ngayong umaga upang siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po'y sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng mga Panginoon, salamat po sa panahong ito na kami ay muling mag-aaral ng iyong mga salita. Ituro mo, Panginoon, sa amin ang iyong kalooban at naway ang iyong kalooban ang siya naming sundin. Alang-alang sa Kanya na siyang unang nagmahal sa amin, ito ang aming dalangin. Amen. Yung pong binasa ni Kuya Jonathan na mga talata kanina, naka-advance. Aatras muna po ako ng konti. Kasi ang sabi sa akin ni Pastor, ang pag-uusapan natin, resurrection. Yung pong kwentong binasa ng Kuya Jonathan, post-resurrection na. Kaya aatras lang ako ng konti. Kasi napakaganda naman ng diskusyon ng Kuya Mandy kanina tungkol doon sa pagpapakita ni Jesus doon sa kanyang mga alagad na parang parallel nung kwento nung isang linggo na nagpakita si Jesus kay Tomas. Naaalala niyo ho ba? Na ipinahawak ni Jesus yung kanyang sugat sa tagiliran tsaka sa kanyang mga palad. So parallel po yung kwento nun tsaka yung lesson kanina sa Sunday School. Aatras lang po ako ng konti. Ang resurrection po, usually pag sineselebrate natin, merong Easter sunrise service. At yung masaya dito, yung nagkakawalaan ng itlog. Yung Easter egg hunt. Sa US, meron pang Easter bunny. Ewan ko lang ho dito kung sikat yung bunny kasi iba yung bunny alam ko eh. Pero hindi po natin pag-uusapan dito yon. Kaya lang nakakabahalang ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay nang hindi natin lubos na inuunawa kung ano ang nangyari bago ang linggo ng pagkabuhay. Kasi po pagdating na ng Easter sunrise at nung egg hunt, nakakalimutan natin na may Biyernes Santo pala. At bago magkaroon ng Easter, dapat alalahanin natin kung ano ang nangyari ng Biyernes Santo.
Maraming mga tao ay walang problema doon sa nangyari ng Biyernes Santo eh. Kasi kung matatandaan nyo, meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na yung krus, ginagawa nilang accessory. May nakasabit pang ang tao. Tapos nakakwintas. Hindi po ba? So for them, okay lang. Kasi accessory yun eh. Pero ang dapat po nating hindi tandaan o hindi makalimutan, yung pong Jesus na ating sinasamba, yung Jesus na ating pinaglilingkuran, ay pinatay. Hindi po siya namatay. Pinatay. Magkaiba po yung namatay sa pinatay. Nag-a-agree po ba? Amen po ba? Kung baga si pastor, amen. Pag sinabi po nating namatay, pwedeng namatay ng natural na cause. Nagkasakit, namatay sa pagkakatulog, namatay sa katandaan. Pag ginamit po natin yung word na pinatay, mayroong kasamang violence. Pwede kang saksakin, pwede kang paluin, katulad po ni Jesus, ipinako sa krus. Okay. Si Jesus po, illegal na inaresto ng Huwebes ng gabi, pagkatapos binugbog, hinubaran. Sinong nanonood dito ng Game of Thrones nung unang panahon? Pakitaas nga po ang kamay. Walang nanonood ng Game of Thrones dito? Si Upeng lang? O yan. Maganda yung Game of Thrones, di ba? Kilala niyo si Cersei Lannister? Oh. Ate Babes, nanonood ka ba ng Game of Thrones? Sa Game of Thrones po, merong eksena doon na si Cersei Lannister, yung isang pinakaluko-luko sa mga character sa Game of Thrones, nagkaroon siya ng walk of shame. Naglakad ng kahihiyan. Lakad ng kahihiyan kung Tagalog. Kung i-imagine niyo po kung anong klaseng kahihiyan yung dinaanan ni Jesus nung siya ay naglakad sa Via Dolorosa na paboritong kanta ni Ate Pilita dahil kanta ni Sandy Pati yun. Nung naglakad si Jesus, napasan-pasan yung krus sa Via Dolorosa, hindi po siya nakabahag. Gusto ko lang pong imagine niyo yun. Wala pong bahag nung unang panahon. Kasi ang mga taong pinapako sa krus nun, talagang walang damit kasi para ka mapahiya, para ka ma-humiliate, para maging kaaba-aba yung ayos mo sa mata ng mga nasasakupan ng Roma, kailangan talagang ipahiya ka. Kaya nung pinako si Jesus, wala po siyang damit. Nilagay na lang po ng sensor yung bahag niya para... So ganun po yung klaseng kahihiyan, ganun klaseng pagkaalipusta na ginawa sa ating Panginoon. At siya po ay biktima ng extrajudicial killing. Kung titignan niyo po yung kanyang kaso, hindi po katanggap-tanggap ngayon yung pinagdaanan niya. Okay, ang tanong, bakit pinatay si Jesus? Why was the historical Jesus killed? Ang pinag-uusapan po natin yung historical Jesus, hindi po yung theological Jesus. Kasi po yung theological Jesus, later pa dadating. Yun po yung itatanong nyo kay Kuya Mandy sa isang linggo sa Sunday School. Bakit pinatay si Jesus? O gusto nyo, sagutin na natin ngayon. Ha? Okay. Talaga ho, sagutin na natin, hindi nyo itatanong kay Kuya Mandy. Okay. Ano po yung nakakabit sa ulunan ng krus? Ano ibig sabihin ng INRI? Sinagot na ni Pastor Jonathan.
hari ng mga Hudyo. Jesus Nazarenus Rex Redairum, Jesus of Nazareth, King of the Jews. So kaya po pinatay ni Pilato si Jesus kasi kinlaim niya na hari siya ng mga Hudyo. So kung panahon po nung mga Romano, pag sinabi mong hari ka ng mga Hudyo, nanganganib ka. So hindi nyo na po itatanong yung kay Kuya Man. So yun po ang introduction natin. Sa ika-24 kabanata ng Lucas, talataang 1, at mga sumusunod, ganito ang nakasulat. Maagang maaga pa ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagbalik sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila doon, nakita nilang naigulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus, at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala nga ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana, at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan, yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita, kundi ang mga telang lino na pinambalot kay Jesus. Kaya umuwi silang nagtataka sa nangyari. Okay. Alam ko na kung ano itatanong nyo kay Kuya Mandy sa Sunday School sa isang linggo. Kung kayo yung mga babae at alam nyo may nakabarang bato sa libingan ni Jesus, bakit hindi kayo nagsama ng lalaking magugulong ng bato? Parang Piloso Patasio, di ba? Alam nyo nang may nakabarang bato eh. Bakit nung pumunta kayo, hindi kayo nagsama ng magugulong? Tanong nyo kay Kuya Mandy, kay Pastor. Piloso Patasio eh. Karamihan sa atin mahilig sa mga sorpresa. Kaya imagine niyo na lang ano yung sorpresa ng mga babae nung nakita nila na yung malaking bato, malaki ho yung bato eh. Kung napapanood nyo yung mga, naigulong na. Di po ba? Inaasahan nilang makita ang patay, pero ang kwento sa kanila, wala doon si Jesus. So, tayo po kasi kung minsan, gusto natin na kinakahon si Jesus eh. Usually, pag sinabi natin kay Jesus na Jesus dapat ganito ang kailangan ko, ganun ang dapat na gagawin mo sa akin. Di po ba? Pag nananalangin tayo, Lord, ito ang kailangan ko eh. Lord, ganito eh. So, ine-expect natin si Jesus na nakakahon lang. Usually kasi, yung mga, pag dumadalaw tayo sa mga puntod,
minsan o dalawang beses sa isang taon, dinadalaw natin yung mga namatay nating mga magulang, mga kaibigan, mga kapatid, no? Pero ganun lang, dinadalaw lang natin. Kasi alam natin, wala naman silang magagawa sa atin eh. Kuminsan kasi ganyan yung ginagawa natin kay Jesus. Dinadalaw lang natin siya sa church, minsan isang linggo. Di po ba? Kasi obligado ko eh. Yan. Pag dinalaw kita, expected, gagantihan mo ko. Nagsimba ako eh. Di ba? Expected, lahat ng panalangin ko, susundin mo. Sumunod ako sa iyo eh. So, nakakahon na si Jesus. As far sa atin po, kinakahon natin si Jesus. Parang nilalagay lang natin siya sa libingan eh. Kasi hindi niya tayo pwedeng pakialaman. Kasi patay eh. So a dead Jesus is a safe Jesus. Ba? Hindi niya tayo pwedeng pagbawalan, hindi niya tayo pwedeng itama. So ganon yung karamihan na nakikita natin. Ganon yung ine-expect ng mga alagad ng mga babae na pagdating niya sa libingan, nandun si Jesus. Wala na po dun si Jesus. So ang lesson po, hindi natin pwedeng ikahon si Jesus. Hindi natin pwedeng i-restrict si Jesus kung ano ang gusto natin sa Kanya. Baligtad po. Dapat tayo po ang susunod kay Jesus. Ayos ba? May nag-amin doon sa likod eh. Kala ko, may nagsasalitang hindi ko nakikita. Meron ng anghel sa kaliwa ko, kaya may tumatawa pa na. Pangalawang bagay po, bakit Galilea? Kung sa Marcos, sinasabi na nung nabuhay si Jesus, ang sabi nung bantay, pumunta yung mga alagad sa Galilea kasi nandun si Jesus. Bakit ang nabuhay na Jesus kailangang tumuloy ng Galilea? Hindi ko na ho ipapatanong sa Kuya Mandy sa Sunday School, sasagutin na po natin. Ano po ang Galilea? Ano na? Sea? May Sea of Galilee. Kasi yung Sea of Galilee nasa Galilee. Ang Galilea po ay 100, mahigit kumulang 100 kilometro mula sa Jerusalem, bandang norte. Kung nandito sa Jerusalem, ang Galilea nasa taas. 113, 150 kilometers. Noong panahon po ni Jesus, para ka makarating mula Galilea papuntang Jerusalem, dapat maglakad ka ng 30 oras. So, isang araw at, ewan ko, basta nabobo na ako sa math, mahigit. Isang araw at 6 na oras. Kung tuloy-tuloy, pero syempre, kailangan mo mag-stop over sa disyerto. Iinom ka ng tubig, bibili ka ng kwek-kwek. Kung may nagtitinda ng kwek-kwek, pero wala siguro. Bakit sa Galilee? Sunday school tayo. Ang Galilea po, doon umikot ang ministeryo ni Jesus nung nandito siya nandito sa Pilipinas, nandito sa lupa. Doon siya nagpagaling ng mga may sakit, nandoon ang mga mahihirap, nandoon ang mga sinasapian. Nandoon yung mga nasa laylayan, paboritong sinasabi ni Lenny Robredo. Ngayon, bakit ang resurrected Christ babalik sa Galilee?
Bakit hindi siya nagstay sa Jerusalem? Bakit hindi siya nagstay sa langit na lang? Resurrected na ako eh. Bakit kailangan siyang bumalik sa Galilee? Na kung tayong masusunod, ayaw natin siya doon kasi nandun yung mga ketongin, nandun lahat ng, kumbaga sa kwan, lahat ng mga pangit sa mundo, nasa Galilee. Eh bakit pupunta si Jesus doon? Bakit po? Kasi hindi pa tapos yung ginagawa niya. Hanggang sa mabuhay siyang muli, yung mga mahihirap pa rin. Dumadami pa. Yung mga may sakit, dumadami pa. Yung mga may demonyo, dumadami pa. So, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos yung misyon. Ngayon po, yung problema ni Jesus, kung bakit siya pumunta ng Galilea nung nabuhay siya muli, problema pa rin natin ngayon. Marami pa rin pong mahihirap, marami pa rin inaapi, marami pa rin may demonyo, marami pa rin nasa laylayan. Huwag po naman sanang ikatatangos ng ilong ng ating outreach committee, pero lubos po akong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit sa isang payak na paraan nakapag-abot tayo ng tulong dun sa mga kapatid nating nasunugan. So isa po ito sa mga dapat ginagawa sa Galilee. Nakakagalak din po na makita yung mga ngiti sa labi nila, yung mga picture na pinadala ni Kuya Buding. Hindi rin po natin matatawaran ang mga pagtulong ng Biyayawe sa nangangailangan sa loob at sa labas ng iglesia. Pero kung titignan po natin ang kasalukuyang sitwasyon, halos lahat ng presyo nagtataasan. Maliban sa sweldo. Yun na, patuloy na dumadami ang maralita, patuloy na dumarami yung may sakit. Yung iba, yung kademonyohan ng droga, nandyan pa rin. May tukhang man o wala. Noong pong nakaraang church conference, inilahad ng ating finance committee ang katatayuan financial ng ating iglesia. Sa nakaraang taon po, nakapagtataka na tayo ay nag-ooperate ng deficit. Ibig pong sabihin, ang regular na tinatanggap natin mula sa mga offerings at mga tithes, pangako, ay hindi sapat upang punan ang mga gastusin ng ating iglesia sa kuryente, sa tubig, sa suporta sa ating mga manggagawa. Ang ibig pong sabihin, katulad ng nakararami sa atin, mas mataas ang ating ginagastos kaysa sa mga pumapasok. Ito po ay sumasalamin sa katatayuan ng pananalapi ng nakararami sa atin. Kasi katulad po nung sabi ko kay DS, hindi po tayo mayayamang narito. Ang mayaman lang dito si Papa. Kaya imagine, sa halip na nagkakaroon tayo ng deficit, wala tayong utang. Wala tayong utang sa ating mga manggagawa, wala tayong utang sa SSS. Yun po yung himala eh. Palakpakan po natin ng Panginoon. Alam niyo, muntik na nga po tayong malagay pa sa alanganin nung nakaraang taon kasi tataasan ng DS yung ating apportionment ng mahigit 100%.
Sa awa po ng Diyos, mukhang nakuha naman sa pakiusap. Katulad po ng nabanggit ko kanina, yung mga problemang kinakaharap ng ating Panginoon nung sa kanyang ministeryo sa Galilea noon, ay isa pa rin sa mga kinakaharap natin ngayon. Malayo na ang nararating ng siyensa para gamutin ang mga may sakit, ngunit mayroon namang mga bagong sakit at napakamahal ng gamot kung bibili tayo ng gamot para sa ating mga sakit. Yung pong mga senior sa atin, magkano ginagastos natin sa maintenance? Sapat po ba ito dun sa mga pension natin sa SSS at sa GSIS? Umiiling si Ate Rosie. Ang aking pong dalangin, sana'y tumugon tayo sa hamon ng buhay na Diyos upang patuloy na mabawasan o maibsan lamang ang mga paghihirap sa ating community na patuloy na nagsisimula sa ating kapatiran. Yung pong makita nating nakangiti si Kuya Jonathan, malaking bagay na yun. Yung makita lang natin na nakangiti tayo at nagdadamayan sa isa't isa, malaking bagay na po yun. Ang hamon po sa atin, naghihintay sa atin ang nabuhay na muling si Jesus sa Galilea upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo. Ano po ang tugon natin? Deal or no deal? Tayo pa'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ipinagkaloob mo sa amin. Hinihiling namin, Panginoon, na naway patuloy mo kaming gawing karapat-dapat na maging bahagi at maging alulod ng iyong pagpapala sa iba. Alam namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami lamang mag-isa. Subalit kung kami ay iyong lilingapin, kami ay iyong bubuklurin, at kami ay magtutulungan, makikita ng mundo na ikaw ang Diyos na umiibig sa lahat ng tao. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito ang aming dalangin. Amen. Salamat po, Kuya Jean, sa mabiyayang mensahe. Ngayon po ay makakarinig tayo ng tanging awit ng mga kababaihan.
Salamat po sa magandang awitin ng mga kababaihan. I will be still and know you are God. Ganapin po natin ang paghahandog ng ikapu, pangako, at pasasalamat. Yang nagbibigay ng mga handog ng kapo, masaya nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Kaloob sa ating Panginoon, dahil din ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dog ng papasaya. Kaloob sa ating Panginoon, masayang nagbibigay ng mga handog ng papuri, masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Amen. Narito, Panginoon, ang kaloob namin upang patuloy na magamit sa aming iglesia. Narinig niyo po ang aming mga hinaing, Panginoon. Tulungan mo po kami na maging malakas upang maging bahagi kami ng pagpapalakas ng aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Pagpalain nawa ang mga taong nagkaloob, gayon din sa hindi makayanang makapagbigay, Panginoon. Tulungan mo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Atin pong awitin ng awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Tayo pong lahat ay tumayo. Ako'y kanyang tinalian nang di na mahiwalay sa lubos ng katanisan aming pag-ibigan. Ako'y naging kanya lamang magpakailan paman. Ako ay may nasumpungan na tanging kaibigan. Sa krus niya ay namatay upang ako'y mabuhay. Kaya't lahat kong taglay, handog ko sa nagbigay. Puso lakas ko at buhay ay kanyang kailanman. Sige po, inaanyayahan po yung mga nais dumulog sa ating Panginoon upang tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Narinig namin ang iyong mensahe, Panginoon. Salamat dahil napakabuti mo sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan, Panginoon. Nakukuha naming dumulog sa iyo.
Sa kabila ng aming mga karamdaman, nakukuha naming magpasalamat sa iyo. Sa kabila ng aming mga kakulangan, naroroon, Panginoon, ang patuloy mong pagbibigay sa amin ng mga biyaya. Salamat sa mga taong patuloy na tumutulong sa amin upang madama namin ang iyong pag-ibig. Hindi mo kami pinababayaan, Panginoon, kami ang patuloy na nagkukulang. At sa aming pagkukulang, Panginoon, dalangin namin na matagpuan namin, malaman namin kung saan kami nangihina. Dahil sa aming panalangin, Panginoon, kung minsan para sa amin napakahaba na nito, ngunit Panginoon, dagdagan mo pa ang aming pagtsatsaga na patuloy na lumapit sa iyo dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy naming nanamnamin ang mga salita mo, hindi lamang kami ay panghinaan, kundi Panginoon, ang mga salita mo ito ay patuloy na magbibigay sa amin ng inspirasyon upang kami ay sama-samang magtutulungan, magpapalakasan at magkakaroon kami ng pag-ibig na hindi nagdududa katulad ng iyong mga alagad. Patawarin mo kami sa marami naming pagkakasalang nagagawa sa bawat araw, sa bawat linggo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matyaga. Salamat, Panginoon, sa mga panalangin ng mga kapatirang naririto, Panginoon. Alam mo po ang kanilang mga inilalapit sa iyo. Lalong-lalo na sa aming mga magulang, sa kanilang mga edad, Panginoon. Kami na mga anak nila ay naroroon din ang kalungkutan kapag nakikita sila sa kanilang pagkakasakit, Panginoon. Maawa ka sa amin, haplusin mo ang bawat may mga karamdamang kapatiran at mga magulang ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Gayon din ang mga anak na patuloy na nagtatrabaho upang mapunan ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. Salamat sa mga kapatirang patuloy mong ginagamit, Panginoon, upang ang aming iglesia ay maipagpatuloy namin. Hindi kami, Panginoon, susuko dahil umaasa kami sa iyo. Nanghihina man kami, Panginoon, physically, ngunit, Panginoon, ito ay aming inilalapit sa iyo. Aming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatirang may mga kaarawan sa araw na ito. Si Ate Yolanda Salazar, sa 16, sa 17, si Kuya Brent Garcia, sa 18, si Kuya Tristan J. Calaguas, sa 19, si Kuya Jerry Carlos at si Kuya Roberto Castro. Salamat din, Panginoon, sa wedding anniversary sa April 16, kay Mr. and Mrs. Joel Leonor at April 18 kay Mr. and Mrs. Rodel Monterde. Salamat, Panginoon, sa mga bulaklak na kaloob upang maging pagpapasalamat ito ng aming kapatid para sa kay Lola Valerie. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mo po siyang palakasin. 10 ng mga magulang namin na patuloy na lumalapit sa iyo, Panginoon. Sa aming pagyaon, sa aming pag-alis, baon namin ang panibagong kalakasan. At baon namin, Panginoon, taglay namin ang banal na Espiritu upang kami ay patuloy mong ingatan sa 1 linggo na naman ng aming buhay. Salamat sa buhay ni Kuya Jean. Salamat sa mensahe, Panginoon. Tulungan mo po ang council dahil
naroroon ang kagalakan ng kanilang paglilingkod upang maipaabot ang iyong pag-ibig sa mga taong nangangailangan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen. Ako'y may Nasumpungang tapat na kaibigan, tagapayo at patnubay, malakas kong sanggalang. Ano ang maghihiwalay sa kanyang pagmamahal, sa mabuhay o mamatay, ako'y di iiwanan. Amen. Narinig niyo po, Panginoon, sa amin ang aming panalangin. Nawa ang kalakasan at pagpapala ay sumaamin ngayon at magpakailanman sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Good morning po. Palakpakan natin ang Panginoon. May panawagan po ba para sa ating kapulungan? Atin pong kantahan yung mga nagdiriwang po ng kaarawan para sa buwan na ito. Birthday to you, happy Jesus with you, God bless you and keep you. Happy birthday to you. Salamat po sa ating magandang bulaklak na handog po ng Dalisay family. Happy wedding anniversary din po kay Mr. and Mrs. Joel Leonor at kay Mr. and Mrs. Rodel Monterde sa 18 po ito. Ang panawagan ko po sa April 20, yung pong 31st anniversary ng magjo-join po yung kababaihan at kalalakihan sa PCU. Alas 2 po ito ng hapon. Pwede po kayong humabol kung busy kayo sa umaga dahil 2 to baka abuti na po ng gabi. Wala po itong entrance fee. Doon po magkita-kita po tayo sa PCU po. Kami pong mga kalalakihan, pinag-usapan na namin na subukan naman naming mag-commute. Mag-LRT po kami nila Kuya Mandy. Kung sino po yung makakasama namin. Kaya magkita-kita po tayo. Meron pa rin po kaming kapihan dito sa umaga, 8 to 9, at doon po ay mapapag-usapan kung sino po yung makakasama namin. Maraming salamat po at welcome po kung meron pong bisita, ay welcome po kayo sa Crossroads at salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto po ngayon. Good morning po. Magandang umaga po. Sa susunod na buwan po, Mayo, mag-uumpisa na po ang ating 86th anniversary. So 86 years na po ang Crossroads UMC. At yung pong last year, nagtapos po ang ating taon na nagkaroon po tayo ng tema na Filipiniana. So iko-continuous lang po natin yon. Sa susunod po na buwan sa ating anibersaryo, yun po ang ating magiging tema. At ang ating pong team ay
86 na pasasalamat sa binagong iglesia. Yan. Magkakaroon po tayo mga palarong Pinoy. Magkakaroon din po tayo ng iba't ibang presentation mula sa mga mula sa mga kabataan at syempre iba't ibang grupo na ginawa po ni Ate Sol, nila Ate Lu, para po mag-present ng iba't ibang sayaw na nahango sa noong unang panahon. Yan. Bubunot daw po kayo mamaya. At dito po sa kabilang side, makikita niyo po, magkakaroon po tayo ng raffle sa last week during dun sa ating mini concert. Magkakaroon po tayo ng raffle items. Pero sa first week of May pa lang po, every after the service, magkakaroon na po agad ng mga 3 winners every after the service. Yan. So, magmula po ng first week of May, magbubunutan na po tayo. Kaya, next Sunday po, makakakuha na po kayo ng ticket sa amin or kahit sa Wednesday po sa ating midweek. Ang ating pong council ay nagpaplano rin po na magkaroon tayo ng post-celebration, anniversary celebration through family outing. Yan. Matagal na raw po tayong hindi lumalabas, nagsuswimming at nagsasama-sama. Kaya sana po, maganap po ito, panalangin po natin. Pero hopefully, kung mangyayari po ito po ay itinakda na namin sa June 8, Sabado. Yan. Baka po ito ay ganapin sa Pandi, Bulacan. Patuloy pa po kami nakikipag-coordinate dun sa may-ari ng resort sa mga Fernandez family. At ngayon po, ihahayag ko po, ate, ano yung mga, nila? Ang pagpipilian pong mga, ate, ikaw na kayo. Ang mga sayaw na ipepresent daw po ng mga bawat grupo na babasahin ko mamaya ay itik-itik, karinyosa, maglalatik, at sayaw sa panyo. Ayan, yan ang mga challenge. So, ito raw po yung mga grupo na magsasama-sama. Group 1, pinangungunahan ni Kuya Budeng, Kuya Yoyoy, Kuya Eli, Kuya Rodel, Ate Helen, Ate Rosie, Ate Tessie, Ate Nene, Ate Nanay Eli, Ate Ann Borbe. At Group 2, si Kuya Arman, si Kuya Rolly, Kuya Jojo, Kuya Ilyong, Ate Naomi, Ate Winnie, Ate Luisa, Ate Chona, Ate Becca, at Ate Cora A. Sa Group 3, Kuya Levi, Kuya Jonathan, Kuya Eli Galatani, Ate Flor, Ate Jenny, Ate Virgie, Ate Letty, Ate Josie. Sa Group 4, Kuya Jean, Kuya Harold, Kuya Julius, Ate Vanji, Ate Beth, Ate Mayang, Ate Itin, Ate... Mayang pa dito? 2 Mayang, hindi na yan. Ate Mary Ann. Tapos Ate Noemi. Kasi kanina, Naomi na yung kanina eh. Di ba? So, pipili na raw po kayo sa inyong bawat grupo. Hindi, bahala na sila mag-ano. Sa ngayon, yun na lang nasa unahan. Sa group, para sa representative ng Group 1, tinatawagan si Kuya Budeng. Ay, may alaga. Si Kuya Budeng. Representative lang ng Group 1. Representative ng Group 2, si Kuya Arman na malapit na eh. Sa Group 3, si Ate Flor, representative po ng Group 3. Sa Group 4, dito na si Kuya Jean eh. Representative Kuya Jean, bunot daw po kayo. Dapat paano? Opo, taot. So sa grupo nila Kuya Arman, ano po nabunot? Itik-itik. Itik-itik sa grupo nila Kuya Arman, nila Kuya Rolly. Kay Ate Flor, ano yan? Sayaw sa panyo. Kay Kuya Budeng sa Group 1, maglalatik. Sa inyo po, karinyosa. Ay, karinyosa. Ayan. So, doon po sa mga grupong na banggit, pumili na raw po kayo ng inyong mga leaders.
At sino pa rin, hindi namin sinama yung mga kabataan dito kasi may sarili silang presentation. Yan. At para dun sa iba pang mga miyembro na nais naman sumali, hindi namin, kasi hindi kami sigurado kung makakasali kayo eh. Welcome pa rin po ang lahat. Yan. Pwede pa rin po tayo sumali. Yan. Maraming salamat po at sana po umpisahan nyo na ang pagpapractice. At syempre meron tayong ilalaan na kahit paano papremyo para naman mas masaya ang inyong presentation. Maraming salamat po para sa lahat. God bless po.